Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Happy morning sa'yo, kaagapay! Ayan, welcome po sa unang salmo as we stand at the doorstep of a brand new year. Kasi nga, no, ilang araw na lang, bagong taon na, magpapalit na tayo ng kalendaryo. Ibulong natin sa Panginoon yung mga prayers natin, yung mga concern ngayong umaga. Hindi mo kailangang pumasok sa bagong taon na puno pa rin ng takot. Bakit? Dahil sa salita ng Diyos ngayong araw, sabi nga the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? At meron pa, the Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? Ako po ang inyong companion kay El Garcia at syempre huwag kang bibitiw tuto ka lang sa ating program sa Radyo Man yan o sa ating streaming sa Facebook at sa YouTube. Dito yan sa iyong favorite radio station sa 702 DZAS. Kaagapay ang bigat ng taon para sa iba, 'di ba? Kasi nga some of us went through loss, disappointments, merong mga financial battles, emotional struggles, merong mga family conflict, or moments ng uncertainty. At totoo naman, nakakapagod. Pero habang papasok tayo sa bagong taon, God is telling your heart something powerful. Anak, hindi mo haharapin ang bagong taon ng mag-isa. Ako ang liwanag mo. So kaagapay, may pag-uusapan tayo this morning. May ilang points tayo. Number 1, ang Panginoon ang ating liwanag, kaya hindi tayo groping in the dark. Kapag madilim, ang hirap gumalaw. Hindi mo alam kung saan ka tatapak, hindi mo makita kung safe ba or delikado. Ganoon din ang buhay, minsan parang sobrang dilim ng daan. Pero sabi ng Diyos, ako ang iyong liwanag. Ibig sabihin, He illuminates your decision. He reveals the right path. He exposes lies with truth. He gives hope where there was despair. Kaya kahit hindi mo alam ang buong picture ng 2026, okay lang yan. Because God does. Sabi sa Psalm 119 verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Pansin mo, hindi floodlight, lamp lang. Hindi niya agad pinapakita ang buong bukas, pero sapat ang ilaw niya para sa susunod na hakbang natin. At minsan kaagapay sapat na ang one step at a time, hindi mo kailangan makita ang buong taon. Kailangan mo lang makita ang Diyos sa bawat araw. Ikalawang point, ang Panginoon ang ating kaligtasan. Kaya hindi tayo dapat matakot sa unknown. Kasama mo sa pagpasok ng bagong taon ang worry probably. Lord, ano kaya ang mangyayari? Lord, kakayanin ko ba? May breakthrough kaya sa pamilya ko? Magiging okay kaya ang health ko? May panggastos kaya kami? Normal lang yan, pero real talk diba? Fear grows when we look at the unknown. And faith grows when we look to God. Kaya sabi ni David, The Lord is my salvation, whom shall I fear? Kung ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, kung ang Diyos na nagtayo ng dagat sa gitna ng Red Sea, kung ang Diyos na bumuhay sa patay, kung siya ang kaligtasan mo, sino o ano ang dapat mong katakutan? Wala, di ba? None. Zero. Kasi salvation means God rescues you. God protects you. God covers you. God delivers you. God sustains you. Ang future mo ay hindi nakasalalay o nakabase sa kapalpakan mo, kundi sa katapatan ng Diyos.
Pangatlo, ang Panginoon ang ating stronghold. Kaya hindi tayo basta-basta mauuga. Sabi pa sa Psalm 27 verse 1, sabi dun sa bandang dulo, "The Lord is the stronghold of my life." Stronghold, fortress, refuge, lugar na matibay, lugar daw ng proteksyon. Ibig sabihin, when the world shakes, God holds you steady. Even when storms come, God keeps you standing. Even when people fail you, God remains faithful. Importante to pagpasok ng bagong taon. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang hangin. Hindi mo alam kung matibay ang pinagtatayuan mo. Pero sabi nga ni David, 'di ba? Of whom shall I be afraid? Pang-apat natin, paano tayo haharap sa bagong taon ng may pananampalataya? Let's make it practical. Ito yung mga heart level shifts that help us na to step into New Year with faith. Remember who God has been this year. Bago ka matakot sa future, balikan mo kung gaano ka dinala or sinustain ng Panginoon ngayong taon. Ilang beses kanyang sinagip, ilang beses kanyang tinawid, ilang beses niyang sinagot yung panalangin mo na hindi mo napapansin. God's past faithfulness is the foundation of the future confidence. 'Di ba? Surrender what you cannot control. Hindi mo kailangan alamin or kontrolin ang bukas. Hindi mo kailangan kontrolin yung mga mangyayari. Pero, kaya ni Lord yan. Sabi nga niya sa 1 Peter 5 verse 7, "Cast all your anxieties on Him because He cares for you." Ilagay mo sa kamay niya. Magtiwala ka. Decide that your 2026 will be faith-led, not fear-led. Hindi ka tatakbo sa bagong taon na dahil kinakabahan ka. Papasok ka sa bagong taon dahil may Diyos kang kasama. Start with God's Word. Kung siya ang liwanag, bakit hindi siya agad ang unang bubuksan mo araw-araw? 'Di ba? Kailangan i-on mo ang light. Walk by step, not lift by lift. Huwag mong i-pressure ang sarili mo na ayusin ang lahat. One step at a time lang. One day with Jesus at a time. At sa dulo, pansinin mo, nakalayo ka na pala, nakausad ka na pala, at naging malakas ka, at mas naging malapit ka sa ating Panginoon. And last point natin, this New Year, God is giving you a promise. You are not walking alone. Kaagapay, this isn't just a verse. Declaration to ng may banner tayo, may covering, may protection. As 2026 approaches, dalhin mo ito. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Tandaan mo, God is already in your tomorrow. God is already fighting the battles you haven't even seen yet. And God is already aligning the right people and strengthening your heart. Kaya kaagapay, manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa iyong salita na nagbibigay po ng liwanag at kapanatagan po sa aming puso. As we enter this brand new year, we hope and pray that you will be our light, our salvation, and our stronghold. Panginoon, alisin mo po lahat po ng takot, lahat ng pangamba, lahat po ng pag-aalinlangan, at palitan mo ng pagtitiwala, ng kapayapaan at lakas ng loob. Lord, guide us sa bagong taon. Bawat plano po, bawat desisyon, bawat lakad, bawat pangarap. Lord, I hope and I pray na kayo po ang mangunguna at mag-lead po sa bawat hakbangin po namin. Lord, naniniwala po kami na kasama ka po namin sa bawat lakad ng aming buhay. Lord, kayo po ang humawak, kayo po ang kumapit at sumama sa amin ngayong 2026. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Kagapay, maraming salamat sa pagsama sa ating program. Ito nga po yung huling Monday para sa
taong 2025 at salamat sa Panginoon dahil sinustain niya tayo, sinamahan niya tayo at nariyan siya despite of so many things na nangyari. Kaya salamat sa Panginoon sa 2025 at harapin natin na may pag-asa ang taong 2026. At kung may mga learnings ka, ano ang tumatak at sinabi sa iyo ng Panginoon sa mga sandaling ito, i-comment mo na iyan sa ating comment section sa Facebook at sa YouTube at magpadala ka ng mensahe sa ating inbox. Kaagapay, maraming salamat po. Ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, at salamat sa pag-join sa atin sa unang salmo. At sa susunod po na episode ng ating program, dahil nga next Monday ay 2026 na, samahan mo pa rin ako At maraming salamat din sa iyo dahil nandyan ka pa rin. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.